araw sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Sige po, tayong lahat ay pumikit. Aming Amang Banal na nasa langit, Panginoong Heso Kristo o Banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na pinagkaloob mo. Salamat, Ama, sa buhay na muli mong ipinagkatiwala sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat po sa masaganang pagpapala at sa kapatawaran sa bawat anumang aming nagawang kasalanan. Tunay nga, Panginoon, na pinatutunayan mo lang sa aming buhay na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya maraming salamat po sa patuloy na paggabay, Panginoon, sa pag-iingat, sa pag-iwas, Panginoon, sa anuman sakit at karamdaman. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama mo sa amin. Pinagkakatiwala namin na lubusan ang aming buhay. Kaya, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ng
Son of the living God is Lord over all the earth. Declare Lordship, Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God is Lord over all the earth. It's our confession, our declaration. Jesus Christ, yes, the Son of the living God is Lord over all the earth. Jesus Christ, the Son of the living God is Lord over all the earth. Hallelujah, praise the Lord. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Whoa, whoa, whoa. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Whoa, whoa, whoa. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Whoa, whoa, whoa. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Be saved. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Just our voices, let's declare this truth. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Jesus. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Hallelujah, praise the Lord. Napapasalamat po kami dahil lahat ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, alam po namin ay Diyos pa rin pa kayo. Hindi kayo titigil sa inyong pagmamahal sa amin. Hindi kayo titigil sa pagiging sovereign sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panahon na ito na ngayong gabi ay patuloy namin maaring ihandog sa inyo ang aming pag-awit. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumango, pagdindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliika, sa'yo ay tumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumango, pagdindapatin mo, ikaw ay mamasdan.
paning mo, ikaw ay mamasdan, makahilikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magsitayo po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Palagay ko po ay marami na po tayong namimiss na mga pagkain na nakasanayan nating kainin bago mag-quarantine. At kung tinapay din lang naman ang pag-uusapan, napakarami na po nating options. Nauso po ngayon ang online selling, lalo na po yung mga home-baked bread. Kagaya po ng ubi cheese pandesal, sponge cake, cinnamon bread, cinnamon roll. Hala, napakarami po nila talaga. At bago po kayo magutom, kumuha ng tinapay at kumuha ng kape, basahin na po natin ang teksto na kung saan magiging basihan ang ating pong pag-aaral sa pagkakataon pong ito. Matthew chapter 4, verse 4 sa Tagalog. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Bilang pagtugon sa pagtatanong ng mga disipulo kung paano nga ba manalangin, ginamit po ng Panginoong Hesus bilang simbolo ng hindi mapapatid na pag-aalaga ng Diyos Ama sa kanyang mga anak, ang simbolo po ng tinapay. Mababasa po natin ang buong Lord's Prayer sa Matthew chapter 6 verses 9 and 13. Samahan niyo po ako. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo, dumating nawa ang paghahari mo, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip, iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Sa pagbubulay-bulay po natin ngayon ng salita ng Diyos,
magfo-focus po tayo sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa tuwing binabanggit po natin ng mga panalangin kagaya po nito. Give us this day our daily bread. What does give us this day our daily bread teach us? Number 1, it teaches us the right position of prayer, ang tamang katayuan ng panalangin. Mahalagang pansinin po natin na ang direksyon ng panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesus ay pagtawag sa Diyos Ama. Malinaw na ang tamang posisyon o katayuan ng taong mananalangin sa Diyos Ama ay mula sa relasyon ng pagiging anak. Ito ay panalangin ng anak sa kanyang ama. A prayer of a child asking his father. Pag sinabi po nating give us sa relasyon ng ama at ng anak, ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Naniniwala po ako kung ito po ang konteksto ng ating titingnan at pagbabatayan, ang isang anak na nagsasabi sa kanyang ama, give me or give us. Ito po ay hindi sa tono ng pagdedemand o pagdadabog. Lalo ding hindi sa tono ng pagmamakaawa or begging. Mas malinaw po natin itong mauunawaan sa pagsasalarawang ito. Only a 3-year-old child can wake up his father king at 3 o'clock in the morning to ask for a bottle of milk. Tanging ang isang 3 taong gulang na anak lamang ang maaaring gumising sa kanyang amang hari sa gitna ng kanyang pagtulog kahit 3:00 ng madaling araw para humingi ng kanyang gatas. Give us this day our daily bread ay pagpapahayag ng kumpletong pagtitiwala at pananalig ng isang anak sa kanyang ama bilang tagapagbigay ng kanyang pangangailangan. Ang sabi po ng Santiago, James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting pagbibigay at bawat ganap na kaloob ay mula sa itaas at nagbubuhat sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago ni anino man ng pagtalikod. Ito rin ang pagpapakilala ng Diyos Ama sa kanyang mga anak. Matthew chapter 7 verses 9 to 11. Sino kaya sa inyo ang magbibigay ng isang bato sa kanyang anak kung ito ay humingi ng tinapay? Kung humingi siya sa kanya ng isda, bibigyan ba niya ito ng ahas? Kayo, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Hindi ba niya ibibigay ang mabubuting bagay sa kanila na humihingi sa Kanya? Kalooban ng Diyos Ama na iwaksin natin ang anumang uri ng pag-aalala. Sa halip, magkaroon tayo ng ganap na kapayapaan sa ating kalooban. Ito po'y kapayapaan na nag-uugat sa buong puso, buong pagtitiwala sa Kanya. Katulad ng batang paslit na humingi ng gatas sa kanyang amang hari. Ito ang tamang posisyon sa pananalangin. Pray with childlike faith. Matthew chapter 18 verses 3 and 4 says, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay magbago at tumulad sa maliliit na bata, hindi kayo makakapasok sa paghahari ng langit. Kaya nga ang sinumang magpapakumbaba katulad ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa paghahari ng langit. To pray with childlike faith is to pray in humble dependence, pagpapakumbabang pananalig. Humble dependence. Ang pananampalatayang tulad ng bata ay simple at mapagpakumbaba. Ito ay dalisay at lubusang nagtitiwala. Sa ating pagkakaroon ng pananampalatayang tulad ng isang bata, tiyak
ang ating pag-asa na ang ating pangangailangan ay darating sa tamang panahon at sa tamang sukat. James chapter 1, 6-8 reminds us, "But let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. That man should not expect to receive anything from the Lord. He is double-minded man, unstable in all his ways." What does "give us this day our daily bread" teach us? Number 2, it teaches us the right posture of prayer. Ang tamang saloobin ng panalangin. Ano ba ang tamang posture o attitude ng pananalangin? Balikan natin ang batang paslit sa ating illustration. Anumang kanyang tinatanggap mula sa kamay ng kanyang amang hari ay biyaya. Malinaw ang relasyon. Malinaw din ang kaloob. Tayo, bilang dating mga kaaway ng Diyos Ama na ginawang mga anak niya, sa bisa ng pagtubos sa atin ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, alam natin na wala tayong maaaring angkining sariling atin. As mere recipients of the grace of God, we do not own anything, nor we deserve to own anything. We have no right to even withhold what God has given and entrusted to us. Isang paalala ang mababasa natin sa Deuteronomy chapter 8 verses 17 and 18. "Beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day." Alalahanin po natin ang panalangin ni David sa gitna ng kanyang kasaganaan. David's prayer in times of his great prosperity. 1 Chronicles chapter 29 verse 14. "But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you." Hallelujah! At alalahanin din naman po natin si Job sa gitna ng kanyang kawalan. Job's prayer in times of great loss and poverty. Job chapter 1 verse 21. And he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Sa makatuwid, ang tamang posture ng ating panalangin ay hindi ang humingi ng humingi. Sa ating nakakatanggap lamang ng biyaya ng Ama dahil sa habag ng kanyang anak, naway maging likas sa atin ang magbigay kung paano tayo tumatanggap. Nawa ang ating panalangin ng paghingi ay upang maipagkaloob din sa iba. We are God's children who are stewards of God's riches. Tayo po ay mga katiwala ng pag-aari ng Diyos Ama. Tayo rin ay tagapagmana kasama ni Kristo. Subalit hindi ito dahilan upang abusuhin ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Itama natin ang tinatawag na entitlement mentality. Ito yung nakasanayang kaisipan na, so what's in it for me? Ano ang mapapala ko dyan? Very self-centered, makasarili. Ito po ay ilan sa mga masasabi nating simptomas kung ito ay pumapasok sa ating mga puso. So bilang paalala, tingnan po natin, kapag mas madali ang tumanggap at mabigat sa puso ang magbigay, pumapasok na po sa atin ang entitlement mentality. Kapag sa akala natin
kapos tayo sa pansin. Sa halip na tayo ay nagpapahalaga sa iba. Maaaring pumapasok na rin po ang entitlement mentality. At kapag pakiramdam natin, sobra na ang naibigay natin. Kaya dapat lang na tumanggap naman tayo. Si Paul Armisen po ay isang malapit na kapamilya na rin. Matagal ko na po siyang nakatrabaho sa maraming mga proyekto. At sa aming pong pagko-collaborate, ako po'y napagpala ng kanyang testimony, lalo na po nung na-share niya kung bakit niya naisulat ang kantang Sa'yo. Kilala po natin si Paul. Siya po ay nasa school pa lang, college days, busy po yan sa ministry. Napakasipag po niyan. Halos nakatira na yan sa church. Kung mabibigyan lang ng pagkakataong, wag nang ituloy ang pag-aaral at mag-ministry na lamang, willing po siyang gawin yon. Pero may nagpayo sa kanya na ituloy niya ang kanyang pag-aaral habang siya ay nasa ministry. At ganun nga po ang ginawa ni Paul. Naglingkod, at dumating po siya sa pagkakataong napagod. Sabi nga po niya para yun siguro ang tawag na burnt out. At doon sa puntong iyon ay sabi niya, ito yung kalagayan ng puso ko. Parang ang pakiramdam ko, Lord, sobra na yung binibigay ko sa'yo. Hindi ba panahon naman para bigyan mo ako ng sukli? Parang naniningil siya sa Panginoon. At itinama po ng Diyos ang kanyang puso. Kinorek siya ng Panginoon. Nangusap ang Panginoon sa kanya. Kung kaya't sa pagtatama ng puso niya, ito po ang kanyang naisulat na awitin. Alam ko pong favorite po natin ito. Samahan niyo po akong awitin po natin habang minemeditate po natin ang kahalagahan ng mensaheng ito. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Napakaganda pong awitin upang paalalahanan po tayo na anuman ang ating kayang ibigay sa Panginoon, itong lahat ng ito ay galing pa rin sa Kanya. Everything we have is for God and God's glory. It is for the glory of God alone. Mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para lamang sa Kanya. Romans 11 verses 34 and 36 reminds us, For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Or who has given a gift to him that he might be repaid? For from him, and through him, and to him are all things. To him be the glory forever. What does give us this day our daily bread teach us? Number 3. It teaches us the priority of prayer. Ang prioridad ng panalangin. What is our daily bread? Ano ang ating pagkain sa araw-araw? Bakit ito mahalaga? Nais ko pong balikan po natin ang kwento ng prodigal son o alibughang anak. Mababasa po natin ito sa Luke chapter 15 verses 11 to 32.
Sinabi niya, may isang lalaking may 2 anak na lalaki. Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin." Binahagi ng ama sa kanila ang kanyang kabuhayan. Lumipas ang ilang araw pagkatipon ng lahat ng sa kanya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. Ngunit nang magugol na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding tagutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang mangailangan. Humayo siya at sumama sa isang mamamayan ng lupaing iyon at siya ay sinugo niya sa mga bukirin upang magpakain ng mga baboy. Mahigpit niyang hinangad na kumain ng mga bunga ng punong kahoy na ipinakakain sa mga baboy sapagkat walang sinumang nagbigay sa kanya. Hihinto po muna ako sa bahaging ito. At pagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng kwento ng prodigal son o ng alibughang anak. Ang nakakabatang anak na ito ay hindi nagdalawang salita nang humingi siya sa kanyang ama. Hiningi niya hindi lamang ang kanyang kailangan sa kasalukuyan, kundi ang kanyang buong mana. At hindi ito ipinagkait ng ama. Ang nakakabatang anak ay namuhay ayon sa sarili niyang nais at luho. Winaldas niya ang lahat-lahat ng kanyang mana sa kanyang pansariling kasiyahan at kaligayahan. Walang nakapigil sa kanya. Hanggang maubos ang panandaliang aliw at yaman. At namulat siya sa katotohanan siya ay nagugutom. Gutom na kayang pawiin ng pagkain kahit pagkaing baboy. Samantala, maaalala din naman po natin, meron siyang nakakatandang kapatid. Tawagin natin siya si kuya. Ang kuya ay nanatili sa bahay ng kanyang ama, ipinagpatuloy nito ang kanyang mga tungkulin, gawain dahil siya isang mabuting anak. Hindi nagkulang sa ano paman, lalo na sa pagkain sa pangangailangan niya araw-araw. Bakit? Dahil nakatira siyang kasama ang kanyang ama. Napakaraming aral po ang talinghagang ito. Ngunit sa punto pong ito ay pansinin natin ang 2 uri ng anak at 2 uri ng prioridad sa kanilang pananalangin. Ang kanilang gutom ay maglalarawan sa kung anong uri ng tinapay ang kanilang kailangan. Anong uri ng tinapay ang magpapabusog sa kanila. Narito yung nakakabatang anak, si Bunso. Isang larawan ng mananampalataya na inabuso ang biyaya ng Diyos. Piniling mabuhay ng hiwalay sa kanyang ama sa paniniwalang mabubusog siya sa mga kinakain niyang tinapay ng mundo. Subalit sa yaman ng biyaya ng Diyos, kahit sa gitna ng kanyang pagkagutom, naalala niya kung anong uri ng pagkain meron sa tahanan ng kanyang ama. Mababasa natin sa verses 17 to 20, nang manauli ang kanyang kaisipan, sinabi niya, "Ang aking ama ay maraming upahang utusan. Sagana sila sa tinapay samantalang ako ay namamatay dahil sa gutom. Tatayo ako at pupunta ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan." Alam niyo po, para sa isang taong busog, hainan mo man ng kahit anong pinakamasarap na pagkain, hindi ito masisiyahan dahil wala itong gutom na nararamdaman. Ngunit ayon sa kasabihan,
walang maitim na tutong sa taong gutom. Ang alibughang anak ay hindi lamang gutom sa pisikal na pagkain o sa nakasanayan niyang maalwal na buhay. Ang naisin nitong makabalik sa tahanan ng kanyang ama, kahit bilang isang utusan na lamang, ay nagpapahayag ng kanyang pagtanggap sa katotohanang maliban na siya ay bumalik sa piling ng kanyang ama, walang halaga ang kanyang buhay. Ayaw na mismo sa kanyang ama sa pagwawakas ng talinghagang ito. Ang kanyang anak na ito ay dating patay, subalit ngayon ay muling nabuhay. Nagugutom ang alibughang anak sa tunay na tinapay ng buhay. Ang makapiling ang kanyang ama, kahit maging utusan, ay sapat na. Dito ay maliwanag ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus kung sino ang tunay na mapalad. Pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapalad si bunso sapagkat natagpuan niya na sa gitna ng kanyang gutom ang tunay na tinapay na magpapawi hindi lamang ng pansamantalang gutom ang siyang kanyang tunay na ninanais. Ang kanyang pagkagutom ay magkakaroon ng kabusugan kung siya ay babalik sa piling ng kanyang ama. Samantala, si Kuya. Si Kuya ay nanghawakan sa kanyang sariling kabutihan. Naniniwala siya na siya'y mabuting anak. Dahil mabuti siyang anak, karapat-dapat siyang pakainin. Karapat-dapat siyang damitan. At karapat-dapat siyang ipag-party. Ito ang kanyang pananaw. Ipinagyabang niya sa ama ang kanyang pagiging mabuting anak. Wala nga naman siyang sinuway na kanyang utos dahil nagpakabuti siyang anak. Gusto ko pong pansinin po natin, anong tinapay, anong pagkagutom ang nasa puso ni Kuya ng nakakatandang anak. Saan siya nagugutom? Ang nakakatandang kapatid ay gutom. Hindi sa biyaya at awa ng kanyang anak, ng kanyang ama. Hindi sa biyaya at awa mula sa kanyang ama, kundi sa gantimpala at papuri dahil ito'y pinaghirapan niya. Dahil sa pakiwari niya, siya ay karapat-dapat. Napakalayo ng prioridad ng panalangin ng nakakabatang anak at ng nakakatandang anak. Kung ating pong paghahambingin, iba at magkaiba kapag sinasabi nilang, "Give us this day our daily bread." Marahil sa ating mga buhay, minsan para po tayong si Kuya. Pakiramdam natin ay deserving tayo sa mga pagpapala. Lalo na kung hindi na natin mabilang ang haba ng mga panahon at hindi na natin masukat kung gaano na karami ang ating sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Baka nga po ngayong quarantine, dumating din tayo dun sa punto na, Panginoon, ba't nangyayari sa akin to? Bago mag-quarantine, present ako sa lahat ng gawain mo. In-enumerate na po siguro natin ang napakaraming mga bagay na alam natin na sumunod tayo sa Panginoon. At ang pakiramdam natin ay dapat naman, matanggap ko rin naman ang para sa akin.
I believe in our heart of hearts, we need to seek what really is our priority. Ano po ba talaga ang ating prioridad kapag ipinapanalangin nating, Lord, give us this day our daily bread. Do we feel entitled sa ganito pong kalagayan? Ano nga po ba ang tunay na nagpapawi ng ating gutom? O maaari pong tayo yung alibughang anak na alam niya na ang lahat ay biyaya lamang. At alam niya kung ano ang pinakamahalaga, ano ang tinapay ng buhay. Kung kaya't nagagawa niyang sabihin, liban sa iyo, sa buhay ko ay walang katangi-tangi. Liban sa iyo, sa buhay ko ay walang mabuti, kundi ang kamangha-manghang awa sa aking di nararapat sa iyong biyaya. Liban sa iyo, sa buhay ko ay wala nang ang higit pa sa iyo. Apart from God, there is no good thing in us. Pagpatuloy po natin pagdating ng verses 20 to 24, ito po ang alibughang anak. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama. Ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito hinahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gayunpaman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipid, dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at panyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang guya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Sila ay nagsimulang magsaya. Sa ating pagkagutom sa araw-araw ng ating buhay, anong tinapay po ang ating ipinapanalangin? Kapag binabanggit nating, Lord, Father, give us this day our daily bread. Ano po ang tunay nating pinapanalangin? Kung ito po ay panalangin para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at pagkain, huwag po tayong mag-alala. As a daily provision, do not worry about tomorrow. Matthew chapter 6, verses 31 to 33. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. And your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kung ito ay yaman ng mundo, huwag natin itong yakapin bilang seguridad ng ating kinabukasan. As an earthly treasure, do not covet nor embrace them as security. 1 Timothy 6:17 says, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God,
who richly provides us with everything to enjoy. Bilang kayamanang espiritual, ano po ang tinuturo po sa atin ng Diyos? Mag-impok tayo sa kanang kayamanan sa kalangitan. As spiritual treasure, let us invest in eternity. In Matthew 6 verses 19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. At bilang walang hanggang kasapatan, pahalagahan natin si Kristo bilang tinapay ng buhay. As our eternal satisfaction, let us value Jesus as our bread of life. John chapter 6 verse 35. I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. What does give us this day our daily bread teach us? It teaches us the position of prayer, ang tamang katayuan ng panalangin. It teaches us the posture of prayer, tamang saloobin ng panalangin. It teaches us the priority of prayer, ang tamang prioridad ng panalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Amang Diyos, banal at dakila sa lahat. Tumatawag po kami kung paanong tinuruan po kami na aming Panginoong Jesus na tumawag sa iyo na aming Ama. Bilang iyong mga anak, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa napakayamang biyaya ng kaligtasang ipinamalas mo sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya't naririto po kami, tumatawag sa katayuang ikaw ang aming Ama at kami iyong mga anak. At narito ang aming mga puso, Panginoon. Hinihiling po namin, itama at ituwid mo, Panginoon, ang aming mga saloobin upang patuloy naming makita na ang lahat sa aming buhay ay biyaya mo lamang, Panginoon. Hindi kami humingi upang ito'y aming itago. Ito'y aming hingin dahil ito ay pangangailangang pangako mo at tiyak na ipagkakaloob mo sapagkat ikaw ay aming mabuting Ama. Ganon din, Panginoon, ang paghingi namin ay maging daluyan din kung papaanong ang mga tao sa aming paligid ay aming mapagpala sapagkat lahat ng ito na galing sa iyo ay para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin din po namin, Panginoon, tama mo rin ang aming prioridad sa pananalangin. Ang tinapay ng buhay ay hindi lamang pisikal na tinapay na papawi ng aming mga gutom. Maraming salamat dahil hindi kami nagkulang at hindi kami magkukulang. Pero higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, turuan mo kami na laging tingnan na ang tunay na tinapay na buhay ay ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. You are the bread of life, and that the words, your words written in your scriptures, they are living words. They are our bread of life. Bigyan mo kami, Panginoon, ng uhaw na tanging ikaw lamang ang makakapukaw. Uhaw na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makapagbibigay ng kasapatan. Gutom na tanging sa iyo lamang namin matatagpuan ang kabusugan. You are our God. You are our Lord.
Jesus, you are our bread of life. Our prayer every day, give us this day our daily bread. Give us Jesus every day. Amen and amen. We give you all the glory and give you all the praise. In Jesus' name. All that you've done for me. Palakpakan po natin ang Panginoon sa isang matagumpay na gawain. At sabihin po natin sa ating mga katabi, nagtagumpay sa iyo ang Panginoong Jesus ngayong araw. Itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay at sasalitain ko po sa inyo mga pagpapala ng Panginoon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, pakikipagkaibigan ng Banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.